Magandang araw Pilipinas, narito na ang mga dapat ninyong malaman sa lagay ng panahon. Bagyong Nina lalo pang lumakas habang papalapit sa Kabikulan. Batay po sa 11 a.m. update ng Pag-asa, ito pong ating binabantayang bagyo ay namataan. Yan po ay sa layong 480 kilometers silangan ng Virac, Catanduanes. Ito po ay nasa kategorya pa rin typhoon pero taglay na nito ang hangin nga abot sa 150 kilometers per hour at mayroon po itong pagbugso na pumapalo sa 185 kilometers kada oras. Inaasahan natin ang patuloy nitong pagkilos. Yan naman po ay sa direksyong west-northwest. Ito po ay bahagyang bumagal at kumikilos sa bilis namang na 15 kilometro bawat oras. Dahil po dito nakataas ngayon ang Tropical Cyclone Warning Signal number 1 sa ilang bahagi nitong ating bansa. Kabilang po dyan itong Southern Luzon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, ganun din ang Albay, Sorsogon, Masbate, Ticao Island hanggang sa Burias Island, Northern Samar, Samar at Eastern Samar. Dahil nga papalapit na sa kalupaan itong ating binabantayang bagyo, asahan na ngayon pa lamang yung pagkakaroon ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan sa mga lugar na sakop ng 400 kilometers diameter o yung lawak nitong ating binabantayang sama ng panahon. Dahil nga malakas at mapaminsala itong ating binabantayang bagyo, mahalaga pong malaman natin yung magiging track nito. So ayon po sa Pag-asa, bukas December 25 ay inaasahang tatama itong ating nabanggit na sama ng panahon sa bahagi nitong Catanduanes, Camarines area, bandang gabi po yan. Matapos niyan sa kaparehong araw, mararamdaman din ang masungit na panahon dito sa atin sa Metro Manila, ganun din sa natitirang parte nitong Bicol Region, hanggang sa Calabarzon, maging sa probinsya ng Bulacan, Pampanga, Bataan, Zambales, hanggang sa bahagi nitong Marinduque, pati na rin dito sa Mindoro Provinces, hanggang sa Northern Samar. So dahil nga dito sa ating binabantayang sama ng panahon, dapat pong magdoble ingat yung mga lugar na dadaanan nito sa posibilidad po yan ng pagkakaroon ng baha, pagguho ng lupa o storm surge na aabot ng 2 metro, lalong-lalo na sa bahagi nitong Quezon Province, pati na rin sa Bicol Region hanggang sa Samar. Inaasahan po natin na ito ay tuluyang kikilos palabas nitong Philippine Area of Responsibility. Yan po ay sa December 28, yan naman po ay araw ng Miyerkules. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa ang Panahon TV. Narito naman po yung nilalaman ng 5 a.m. weather forecast ng Pag-asa. So bukod dito sa ating binabantayang bagyo, dominante rin, partikular na dito sa ilang bahagi nitong Luzon, yung northeast monsoon o yung tinatawag din nating hanging amihan. Ito pong dalawang weather systems na ito ang magdudulot ng pag-ulan sa ilang bahagi nitong ating bansa. So sa kabila ng mga paghahanda natin ngayong bisperas ng Pasko, dapat din paghandaan natin yung ulan na may kasamang pagbugso ng hangin. Dito yan sa bahagi nitong Bicol Region. Gayon din hanggang dito sa bahagi nitong northern at sa may eastern Samar. Magiging maulap din ang kalangitan na may tsansa nung may hinahangang sa katamtamang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila, pati na rin sa rehiyon nitong Calabarzon hanggang dito sa natitirang parte nitong eastern Visayas, gayon din sa rehiyon nitong Caraga hanggang sa bahagi nitong Oriental Mindoro. Same weather condition para sa probinsya nitong Marinduque hanggang sa Romblon. Inaasahan naman natin ang pagkakaroon ng maulap na kalangitan na may tsansa ng mga may hinang pag-ulan sa rehiyon nitong Ilocos, ganun din sa Cordillera, Cagayan Valley hanggang sa gitnang Luzon. Para po dito sa bahagi nitong western part nitong ating bansa, dito po sa natitirang bahagi ng Luzon, ganun din sa natitirang parte nitong Visayas at sa Mindanao, inaasahan naman natin yung pangkalahatang maaliwalas na panahon. Pero maging handa pa rin kayo sa tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms. At para naman sa kondisyon ng ating mga karagatan, mayroon pa rin po tayong gale warning
dito yan nakataas partikular na sa mga baybaying sakop nitong Hilagang Luzon. Ganon din sa Eastern Seaboards, nitong gitna hanggang sa Katimugang Luzon, ganon din sa Visayas. So para po sa mga nasabing lugar kabilang dyan, ang mga sumusunod. Kabilang itong Batanes, Calayan, Babuyan, Cagayan, Ilocos Norte, maging ang Isabela, pati na rin ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Eastern Coast nitong Quezon, Polillo Islands, maging sa Leyte. At yan po muna ang latest mula rito sa Pag-asa para sa Panahon TV. Ako po si Desiree Jonio. Magandang araw po sa inyong lahat.